upang magpuri at magpasalamat sa Panginoon sapagkat siya ay naririyan lagi para tiyakin niya na maranasan natin ang buhay na kasya-siya at buhay na matagumpay dahil siya ay buhay na buhay. Okay, so ito po ang ating Tuesday edition ng ating pong almusalmo na tayo muling magpapasalamat at pagninilayan ang salita ng ating Panginoon para sa araw na ito. Bigyan na po natin daan para makabati na po sa inyo, Sister Julie. A blessed Tuesday! Amen, amen. Good morning, Brother June. Good morning, Sister Rose. At syempre po, good morning sa lahat ng mga kasamahan natin, sa family na sino ako. Pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Amen. Brother June, alam mo, realization lang. Pagising ko, sabi ko talagang hindi na mapipigil ang pagtanda ng tao. Sabi ko, ang tanda-tanda ko na. Sabi ko, pero ang Diyos hindi tumatanda sa pagmamahal sa atin. Sabi ko, thank you, Lord. Di baling tumanda, basta pasulong, wag lang paurong. Amen. Pasulong kay Lord. Okay, at bigyan din po natin na para makabati po, Sister Rose. A blessed Tuesday, sis. Amen po. Blessed Tuesday po, Brother June, Sister Julie, my dear brothers and sisters. Sabi nga po ni Sister Julie, talaga pong napakabuti ng Panginoon. Kaya nga po, habang tumatanda tayo, mas maganda kaysa hindi na po tayo tumanda. Ibig sabihin, tapos tayong pinahiram na buhay. At least, sa pagtanda, sabi nga po ng ating head servant, paabante, hindi po patalikod. Mahirap po. Amen po. Palain po tayong lahat. Salamat, Panginoon. Salamat po. Okay, at dahil alam na po natin na kung wala po ang Panginoon, masasayang lang natin ang oras natin sa live stream na ito. Kaya anyayahan po natin ang ating Panginoon. Tayo po'y pangunahan ni Sister Julie sa ating panimulang panalangin. Hirap sa Diyos ang ating buhay. Tayo po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, muli po sa umagang ito, muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa panibagong buhay na ipinagkaloob ninyo sa amin lahat sa hirang ng buhay na ito, Lord, na alam po namin na gusto po ninyo ialay sa inyo ang buhay namin. Ialay lahat po ang gagawin po namin sa maghapon para po lahat po ng magagandang bagay, magagandang pag-iisip, mai-offer po namin sa inyo ng buong puso, Panginoon. Lord, salamat din po sa masarap na tulog na ipinagkaloob ninyo sa amin lahat. Maski hindi po nakatulog din po ng maayos sa iba naming kapatid, Panginoon. Pero Lord, hindi nyo naman po iniiwan ang bawat isa sa amin. Panginoon, pinapanamdam pa rin po ninyo sa kanila, sa amin, ang pagmamahal ninyo, ang presensya ninyo na hindi nyo iniiwan kami at hindi po kami mag-isa ang maharap sa lahat ng nagiging problema po namin, Panginoon, dahil kasama po namin kayo. At Lord, sa umagang ito, Panginoon, lahat po kami na nandito sa oras na to ay may kanya-kanya pa rin pong dalahin sa buhay, Panginoon, bukod sa aming pasasalamat. Humihiling pa rin po kami sa mga kasakutan, sa lahat ng aming panalangin, Panginoon. May kanya-kanya kaming bigatin na dinadala. Alam po namin sa taktang panahon, sa oras po ninyo, at sa will po ninyo, mangyayari po lahat ng imposible, Panginoon. At sa oras na ito, Lord, ng aming kapatid na Sister Alicia po na nag-celebrate po ng kanyang kaarawan, ang hirang na buhay po ninyo na ipinagkaloob din nyo sa kanya, Yes, Panginoon. Tinataas po namin, Panginoon. Bigyan niyo po din po sila na siya na magandang kalusugan at maalis din po lahat ng kanyang mga dinaramdam. Yes, Lord. Panginoon, at lahat din po ng mga kahilingan niya na naaayon nga po sa kagustuhan niyo ay mangyari po, Lord. Salamat po, Lord, sa pagbigay niyo sa amin sa lahat po ng mga kapatiran. Sa Sinoco family, isa na rin po Sister Alicia na naging kabahagi po ng Sinoco family. Maraming salamat. Salamat po, Lord. Tinataas po namin lahat ito, Lord. Sister Agel. Sister Agel. Sister Agel din po na
Birthday, di ba, Sister Argel? Birthday, yes. Birthday. Yes, Sister Argel, happy birthday din po. Sa kanya rin po kaarawan, sa oras na to, tinataas din po namin ang kanyang kaarawan. Lord, salamat po sa buhay ng mga extension po lahat at pinagkakaloob na sa mga birthday celebrants po Yes, namin. Lord. Nawayan lahat po ang kanya rin kahilingan, Panginoon, na ayon din po sa kagustuhan niyo Yes, Lord. mangyari po. Salamat din po sa kanya sa pagiging member din po sa family po ng Sino ko. Pinapasalamatan din po naming lahat. Yes, In Lord. Jesus' mighty name. Mama Mary, thank you din po sa lahat ng mga tulong ninyo, sa panalangin ninyo sa amin lahat. Maraming salamat, Mama Mary. Amen. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Thank you, Sister Julie. At tayo po'y dadako na sa ating pong pagbasa ng ating salmo para sa araw na ito. At babasahin ko po ito sa wikang Ingles at babasahin naman po ni Sister Rose sa wikang Tagalog. Beloved sisters and brothers, it's Tuesday today, Tuesday of the second week in Ordinary Time, the 20th day of January, and our psalm reading will be taken from chapter 89 of the book of Psalms, verses 20, 21, 22, 27, and 28. And our responsorial psalm for today is, I have found David my servant. Again, I have found David my servant. Once you spoke in a vision, and to your faithful ones you said, on a champion I have placed a crown, over the people I have set a youth. I have found David my servant, with my holy oil I have anointed him, that my hand may always be with him, and that my arm may make him strong. He shall say to me, You are my Father, my God, my rock, my Savior. And I will make him the firstborn, highest of the kings of the earth. Beloved sisters and brothers, the word of the Lord. Thanks be to God. Thanks be to God. At narito po sa wikang Tagalog. My dear brothers and sisters, ang ating pong salmong tugunan, si David na aking lingkod, ang hinirang kong ibinuklod. Si David na aking lingkod, ang hinirang kong ibinuklod. Ika'y nagsalita noon pa mang una sa mga lingkod mo. Pinakita yung pangitain, ito ang badya. Aking pinatungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Ang piniling lingkod na ito'y si David. Aking pinahiran ng banal na langis, kaya't palagi ko siyang aabayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Ako'y tatawaging ama, niya't Diyos tagapagsanggalang niya, manunubos. Gagawin ko siyang anak na panganay. Mataas na haring tong daigdigan. My dear brothers and sisters, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamatan Thank po you, natin Lord. ang ating Panginoon sa umagang ito, no? At tunay nga po napakabuti ng ating Panginoon. Bago po natin pagnilayan ang salita na binasa natin, pakinggan muna po natin bahagi ng awit na to. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days
I've been held in your hand from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, praise God. Tunay nga po mga kapatid, no, na ang pag-ibig po ng Diyos sa atin ay kamangha-mangha, no? Isang bagay na talagang hindi kayang maunawaan natin, no? Kung bakit parang sa Diyos, no? Tayo yung pinakaginto niya, no? We are the most precious possession of the Lord, no? Most precious creature, 'di ba? Ang dami naman niyang nilikha, no? Lahat ng saan ka man tumingin, sa kaliwa, sa kanan, sa harap, sa likod, gawa ng Diyos 'yan, no? Baging yung lamok na kumagat sa iyo kagabi, likha din ng Diyos 'yan, 'di ba? Maging yung pinaka-hate mo na ipis, likha din ng Diyos 'yan, 'di ba? At yung kinakain natin, 'di ba? 'Di ba? Galing yan sa isda, galing yan sa hayop, 'di ba? Halaman. Alam niyo po talaga, kaninang umaga nung pinagninilayan ko itong mensahe ng Panginoon para sa araw na ito, talagang gustong tumulo yung luha ko, no? Talagang sabi ko, Lord, bakit mo kami ganyan kamahal, 'di ba? Why are we so special to you, 'di ba? Sabi nga po sa Salmo, 'di ba? Merong mababasa tayo. Sabi po doon, asan na yung aking Bible? Punta na pa ako sa Salmo. Sa Psalm chapter 8 po, ano? Sabi po dito ng sumulat ng aklat na ito. Sabi niya, verse 3, no? Simulan natin ng verse 3. Ang ganda po nito eh. Tuwing binabasa ko to, 'di ba, na parang it lifts up my soul eh, no? Kasi kung special ka sa Diyos, 'di ba? 'Di ba? Dapat kung ano ang pananaw ng Diyos sa atin, ganoon din ang pananaw natin sa sarili natin, no? Na para hindi natin sayangin yung buhay po natin, 'di ba? Kaysa mapunta sa wala, no? Dahil napaka-special po natin sa Diyos. Bakit ko nasabi to? Ay sabi po ng salmista mismo, chapter 3 ng chapter 8, no? Verse 3. When I look at the heavens, no, the work of your fingers, the moon and the stars that you have established, what are human beings that you are mindful of them, no? Ang dami mong nilikha, pero bakit parang ang sentro ng creation mo ay kami, you know? What are mortals that you should care for them? Mortals lang tayo, 'di ba? May kamatayan tayo, may katapusan tayo, pero napaka-special po at God takes good care of us, di ba? It's God's happiness, no, na ituring tayong parang sariling anak, at yun ang naging plano niya sa atin. Kaya nga nagalit si Lucifer, di ba? Isamantalang si Lucifer, he was created na mas malapit ang kanyang wangis sa Diyos kaysa sa tao, 'di ba? Pero and yet God did not choose the angels
para gawin niyang anak. Ang pinili niya po ay tayo. Kaya sabi nga po dito, di ba? You have made them a little lower than, more than God. A little lower than God, and crowned him with glory and honor. You have given them dominion over the works of your hands. You have put all things under their feet, all sheep, oxen, and other beasts of the field, the birds of the air, the fish of the sea, whatever passes along the path of the seas. Hallelujah, no? Talagang tayo po ang sentro. Basahin natin ang Genesis, no? Ang unang aklat. Namangha din ako dito, no? Sabi po dito, God created humankind in His image. In the image of God, He created them. Male and female, He created. God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth, and subdue it. Subdue it, di ba? And have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over living things that move upon the earth. Hallelujah. So man was placed above all creation, brothers and sisters. Yung dominion was placed over man, diba? Was placed over all created things sa tao. Tayo ang nilagay niya sa taas over all His creation, brothers and sisters. Even the angels. Diba kaya nga ang angels, they are sent to us to help us. Diba? Parang messenger ni Lord para iparating sa atin yung kabutihan ng Diyos. Gumagamit siya ng anghel para sa kabubuti rin ng tao. Kaya dito sa ating ebanghelyo, diba? Nakita naman natin dito ang pagpapahalaga ng Panginoon sa atin, diba? Parang sinita siya, sabi na sa araw ng pagpapahinga, di ba? Bakit mo pinakakain ang iyong mga alagad? Di ba? Sabi niya. Hindi naintindihan ng mga relihiyosong tao na ang misyon ng ating Panginoon sa pagparito ay para magbigay ng buhay. Di ba? Hindi para tayo'y patayin, kundi magbigay ng buhay. Kaya ang lahat po ng kautusan ng Diyos ay para sa kapakanan ng tao. Di ba? Sabi niya, Sabbath was made for man, not man for Sabbath. Lahat ng kautusan ng Diyos ay para sa ikabubuti at kapakanan po ng tao. That's how much God loves us, brothers and sisters. Lahat ay ginawa niya para sa tao. Kaya nga siya nagkatawang tao din. Di ba? That's why He joined our humanity. Saan ka nakakitang Diyos, di ba? Nagmistulang creature niya. Di ba? Dahil lang ito ang kanyang paraan para ipahayag sa atin kung gaano tayo kahalaga sa kanya at gaano niya tayo kamahal. Kaya sasayangin ba natin ang buhay natin? Di ba? Brothers and sisters, anong direksyon ang buhay mo? Di ba? Wag mong alisin sa isipan mo at sa puso mo ang Diyos. He is the reason why you are existing. God is the reason why you are breathing. Kaya kami hininga. Ito'y palatandaan ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kaya let's go, mahalin natin ang Diyos. Let's love Him back, brothers and sisters. Because He loved us first. Sipin mo yun. All things were given to us. And He placed all things under man's dominion. Tayo yung bida ng creation. Tayo yung superstar sa mata ng Diyos. Ano bang nakita ng Diyos sa akin, sa iyo, sa atin? Ano bang nakita niya? Di ba? Nabubulagan ba ang Diyos? O meron siyang nakikita na hindi natin nakikita? Yun. Di ba? Di ba sabi nga nila, love is blind. Hindi po. Di ba? Kasi iba po pag nagmamahal ka ng walang kondisyon. 'Di ba? Kahit pangit 'yan, mahalin mo, 'di ba? Kasi tayo kay pangit-pangit natin, pero may nahal tayo ng Diyos. Bakit hindi natin kayang mahalin yung iba? 'Di ba? Brothers and sisters, God is an amazing God, no? Talagang kamangha-mangha Panginoon. At nakita naman natin, 'di ba? Naglagay siya ng hari si David, 'di ba? Sa ating first reading. Pinaltan niya yung si Saul, yung unang hinirang na hari. Bakit? Because Saul did not do his job, his responsibility to take care of God's people.
Di ba? That's how much the people of God are special to Him. Di ba? Kaya nga nagtatalaga siya ng mga magpapastol sa atin. 'Di ba? Yan ang kaparian, yan ang ating simbahan to take care of us, to make sure na mapoprotektahan tayo at magaganap ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ano yung kalooban ng Diyos? Ang tayo ay mabuhay ng buhay na ganap at buhay na kasiyasiya at buhay na walang hanggan. Sabi nga niya, John 10 yata yun, di ba? Verse 10, I have come that you may have the fullness of life. Yun ang mission ni Jesus. Yun ang from the very beginning, ang mission niya is to give us a perfect life, brothers and sisters. Life in its perfection. Hallelujah! Sinira lang natin yun sa katigasan ng ulo at sa yabang natin na gusto natin makapantay ang Diyos. Kaya ito ang paalala sa atin ng Panginoon. Napaka-special tayo sa Diyos. At walang ginusto siya, kundi bigyan tayo ng buhay. Kaya nga siya mismo naging pagkain natin. 'Di ba? Take this and eat this because this is my body. 'Di ba? Kaya isipin mo yung tinapay na kinakain natin during mass, 'di ba? Si Jesus 'yun eh. 'Di ba? Nagpakababa siya, nagkatawang tao. Mas mababa ngayon. Naging tinapay pa siya, hindi lang tao. 'Di ba? Mas mababa pa sa tao, naging tinapay. Para lang hindi tayo mamatay. Para lang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero we don't take advantage of God's love for us. How many times do we go to church to receive the bread of life, brothers and sisters? John chapter 6 is a full discourse about the bread of life, the importance of the bread of life. Walang ginusto ang Diyos kundi mabuhay ka, mabuhay ako, mabuhay tayo. Nang buhay na hindi ordinaryo, kundi buhay na ganap, buhay ng Diyos ay mapapasa atin, brothers and sisters. For we have been all destined to become God's children. Yeah, brothers and sisters, God is wonderful. Kaya sa umagang ito, di ba? Pasalamat ka. Dahil minahal ka ng Diyos kahit hindi ka kaibig-ibig. We're so self-centered, brothers and sisters. Diba? Si Lord lagi na isasantabi natin. Pero si Lord, sobrang pag tinitingnan tayo, natutunaw ang kanyang puso sa ligaya. So, imagine that. Di ba parang tayo? I have experienced that as a father. Pag nakikita ko mga anak ko, tumutulo ang luha ko. What a precious gift from God. Pag nakikita ko mga apo ko, tumutulo ang luha ko. Pag nakakasama ko siya, umiiyak ako sa ligaya. Ganon din po ang Diyos. Umiiyak siya sa ligaya tuwing nakikita tayo. Kikita niya mukha niya sa mukha mo. Sana all, di ba? Sana makita niya ang mukha niya sa mukha natin. Kaya let's try, brothers and sisters, to give back to God His goodness. Yan ang gawin natin sa umagang ito at sa habang panahon. Yun lang po ang pwedeng gawin natin para maibalik po natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. By living our life as Jesus lived. He lived to give life. So we too must also live to give life to others. Yan po ang tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano. Maging source ka ng life, maging source ka ng happiness ng iyong kapwa. At pag nagawa mo na, pwede mo nang sabihin, Lord, pwede mo na akong kunin na fulfill na ang buhay ko. Amen. Sister Julie, good morning. Amen, Brother Jun. Parang masarap na lang makinig. Ganon. Thank you, Lord, sa mga inspirational na message na naman para sa ating lahat. Alam mo, Brother Jun, di ba, sa tagal na nga natin magkakasama, sabi ko nga, na-share ko nga na kahit matagal na yung magto-talk ka, parang laging merong nadadagdag, di ba? Yung hindi mo pagsasawaan basta sa gitna ng Diyos. Kaya nakakatawa si Lord, yung nabanggit mga special, naisip ko lang, di ba? Order tayo ng special na siopaw, may regular na siopaw, di ba? Pero pag special na siopaw, andun lahat ng masasarap na ingredients. Yun ang gusto kadalasan ng tao, di ba? Special. Pero si Lord, special tayo, wala naman na makita mabuti sa atin, di ba? Hindi, yung mga kasalanan natin. Kaya ang tanong dyan, special ka kay Lord. Pero ang tanong ko, special ba si Lord sa'yo?
Yun na nga, di ba, Brother June? Pero mo, sa atin na ganito tayo kadumi, pero special ang tingin niya sa atin. Talagang gusto, pero alam mo, Brother June, sa pagiging madumi natin, sa pagtingin niya sa atin as yung special talaga, gusto niya talagang maging totoo tayong special. Yeah. Hindi lang para sa Diyos, kundi para sa sarili natin. Kaya gusto niya tayong linisin. Diba? Gusto niya talaga tayong maging iba, maging totoong tao, maging totoong Kristiyano, at matupad lahat ng mga plano niya sa buhay natin. Kasi talagang ako, favorite ko talaga yung Jeremiah. Kasi gusto niya talaga yung plano niya sa atin. Ginagawa pa lang tayo, alam niya na nga, di ba? Yeah, Alam niya na kung magiging babae at lalaki tayo. Gusto niya yung plano niya, yung I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to give you a hope and a future. Yun, isa lang talaga ang gusto niya mangyari sa atin. At ang pinakamagandang gusto niya mangyari, makasama niya tayo pagdating ng panahon. Di ba? Sino ba namang magulang na ayaw na maging maganda ang future ng mga anak at makita nila pagdating din ng araw ng alis dito sa mundo, kay Lord mapupunta. Siyempre, ako alam nga naman, gusto ko, di ba, okay ka lang mapunta ka sa impyerno. Di ba hindi? Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya talagang paulit-ulit na nire-remind tayo sa kanyang kabutihan para naman makonsensya din tayo, di ba? Na madalas kasi, lalo na, siyempre, Brother Jun, nung wala pa tayo kay Lord, ako wala pa kay Lord, naiisip ko ba yung makita ko ang kabutihan ng tao? Hindi ko nakikita. Ang nakikita ko puros mali. Diba parang kami mag-asawa, imbis na may makita kang kabutihan man lang sa ginagawa ng asawa mo, hindi, puros mali. Minsan nababanggit nga natin, ano ba yan? Wala ka namang makitang mabuti sa akin. Di ba? Nasasabi natin, puros mali. Yan ang Mali problema nakikita natin mo. minsan eh. Mas madali nating makita yung negative side ng tao kaysa doon sa positive side. Diyan tayo kulang eh. No? Kawawa din naman yung kapwa natin kasi minsan ba kailangan din na bigyan mo din siya ng assurance na there's something in you, 'di ba? Na maganda, 'di ba? Kaysa naman puro kapangitan na sinasabi mo sa kapwa mo, 'di ba? You putting him down, 'di ba? Imbis na lumaban siya, imbis na magkaroon siya ng pag-asa, lalong nawawalan ng pag-asa, baka mag-suicide yan dahil sa mga pinagsasabi mo. Oo. Alam mo, nabuksan ang isip natin dyan, Brother Jun. Yan ang magandang nagagawa din sa atin ng ating Panginoon na nililinis niya yung isip natin. Kaya natututo tayo maging compassionate sa kapwa. Natututo tayo magmahal sa kapwa. Yeah. Tapos ilalagay mo ikaw kaya lumagay sa sarili niya, ano gagawin mo? Diba ganon? Hindi kagaya talaga dati na wala tayong pakialam sa kapwa natin. Ngayon, kapwa mo, mahal mo. Diba lagi na sinasabi yung ganon, yung pagmamahal. Kasi si Lord, yun na naman talaga ang pinaka reason niya rin na pagpunta din sa atin dito na maipunla ang pagmamahal. Kasi hindi naman magiging maayos talaga. Pati family hindi magiging maayos kung walang pagmamahal. Kung lahat ng tao ay puros negative na ang mangyayari sa isang family at wala man lang, di ba, magiging yung sasabihin mo yung huwag ganyan, magmahal ka, ganon. Wala mangyayari Kaya si Lord, unti-unti maglalagay ng isa tapos makakawa na yung lahat, makikita mo lahat ng family mo, lahat ng mga kasamahan mo, talagang ganun na ang mangyayari. Di ba ka guys, sinasabi mga brother dyan sa family mo, kita mo, very proud tayo na magsabi na ganito ang anak ko, kasi yun ang pinakita mo na yun ang naging gawa na ng pagiging ibang creature mo na. Kasi naki Lord na tayo. So, iba na talaga magiging ayos, magiging ugali. Naalala ko nga yung sharing mo kagabi na yung ka-sister natin sa Japan na sabi nga, dapat lagi kang nandun para lagi siyang mabait, di ba? Para lagi siyang sumusunod dun sa asawa. Di ba? Minsan ganun talaga na meron talaga instrument. Parang si David, ginawang sinwaya atin sa ating first reading. Samuel. Sabi nga doon, si Samuel, Propeta. naging, propeta siya. Pero syempre, nagkasala pa rin siya, di ba? Yung bang nagkasala pa rin siya? Kasi talagang ganun tayo Hindi, si Samuel yung inatasan ng Diyos na pahira ng langis. Yung gusto niya, si Saul. yung gusto niya na papalit kay Saul. Yes.
O si Saul na naging propeta rin, pero nagkasala siya, di ba? Parang gaya nga na kahit in-appoint tayo na naging nandito tayo, hindi natin mapigilan minsan nagkakasala pa rin. Ganun. Yung bang kaya nga kailangan talaga natin ng tulong ng Diyos at tanggalin natin, maging lesson sa atin yung mga mali. Yun ang gusto ko rin parating. Na maski nandito tayo kay Lord, tapos biglang bumibigay ka, dapat maging lesson sa iyo na huwag mo na uulitin. Na lagi ka na lang sumapit kay Lord na handa talaga si Lord na baguhin tayo. At maging matatag tayo sa pananampalataya natin. Yan. Amen. Yeah. Huwag nating sayangin yung buhay natin. No? Huwag nating sayangin yung regalong panahon na binibigay ng Diyos sa atin dito sa ibabaw ng mundong ito. Dapat talaga masunod natin ang plano ng Diyos. Ano ba dahilan, Lord, kung bakit mo ako nilagay sa mundong ito? Mayroong dahilan. Katulad si King David, di ba? Pinahiran siya ng langis, di ba? Para ganapin niya ang kalooban ng Diyos, for him to take good care of the people of God, para maging shepherd siya, no? ng mga hinirang ng Diyos, di ba? Yun po. So we are as Christians, we're supposed to live our life like shepherds, di ba? Di ba? Yung buhay mo ialay mo sa Diyos. Ang buhay mo ialay mo sa iyong kapwa. Sa ikaliligaya nila, hindi sa ikaliligaya mo. Kasi pag ikaliligaya mo, para ka nang si Saul, 'di ba? Yung unang hari, 'di ba? Puro pang sarili ang inisip niya, 'di ba? Hindi na niya inalintana yung kalooban ng Diyos, kundi kung ano yung kaliligaya niya, 'di ba? Kaya yun po, kaya nanibugho ang Panginoon sa pagiging makasarili ni Saul sa kanyang hindi pakikinig sa salita ng Diyos, 'di ba? Kaya importante po na naka-focus tayo sa pagpaligaya po sa Panginoon, hindi pagpaligaya sa sarili. Kasi pag puro sarili lang iniisip natin, kapatid, you will get frustrated. You will never find happiness kung puro sarili lang. Kasi yung pinaka-hadlang, pinakamalaking obstacle for us to experience the fullness of life ay yung pagmamahal natin na sobra sa sarili natin. Na hindi na tayo makapagdasal, hindi na tayo makapag-alay ng oras at panahon para sa Diyos kasi puro sarili na lang, nasa pasyalan ka, nasa kainan ka, hindi ka na nagsisimba, di ba? Nasa bidahan ka, laging bida ka sa party, di ba? Inuuna mo yung sarili mo. Kaya brothers, sisters, ito yung pagkakataon. It's about time, no? Give our life to God. Hayaan mong magamit ka ng Diyos sang-ayon sa kanyang kagustuhan. Kung anong gusto niya mangyari sa buhay mo, pakinggan mo at ganapin mo. Yan ang daan para lumigaya ka. Sister Rose? Amen. Amen po, Brother June, Sister Julie. Yun nga yung sinabi po ng ating head servant at ni Sister Julie na talagang ipinararating po sa ating lahat ng ating Panginoon sa ating reading at sa ating salmon na ang pagpili. Hindi man po tayo hari tulad ni David na talagang napakasarap po yung sasabihin sa iyo ng Panginoon na hinirang kita, pinili kita, ikaw ang mamamahala. Nangyayari naman po tayo bilang tayo din po ay as Christians, we're all called, no, to become priests, kings, Amen, and prophets. Amen. Tatlo ang calling natin. Kings, Amen, prophets, Prophet, and ano yung sabi ko isa? Prophet, King, kings, Prophet, prophets. King, Sa ano yan sa Hari, but anyway, Prophet, so yun po. Kailan ba tayo servant, Kailan ba tayo nagiging hari, 'di ba? Yung sa pamilya Amen. natin, we have our own kingdoms, 'di ba? Yung family mo is your Amen. kingdom, Amen. 'di ba? Kaya dapat yan, yung iyong sakop ay maganap mo ang kalooban ng Diyos sa iyong sakop. Katulad din si Amen. David, ang kanyang responsibility ay ganapin ang kalooban ng Diyos doon sa kanyang sakop, 'di ba? Sa kanyang Amen. sakop. So ganoon din po tayo ang papel. At priest naman,
we pray for one another, 'di ba? 'Yun ang ginagawa natin sa community, kaya mayroon na tayong rosary, tsaka ginagampanan natin ang kalooban ng Diyos. Amen. So kings, priest, prophet, 'yun po. Prophet. Ang, Amen. ang ating pong ang ating papel sa buhay. Dapat maganap natin yung tatlong bagay na yan para ang Panginoon ay maligayahan sa atin. Go ahead, sis. Amen, amen po. Tulad nga po nung sinabi natin head servant, yung tatlong pagpili po sa atin, totoo po kung si David po, pinangalaga siya sa napakarami, yun nga, sabi nga po na ating head servant na tayo sa pamilya. Kaya nga kung nandirito ka sa paglilingkod bilang ina or anak ka, sabi ko nga nung araw na mali pala yung nasabi ko nung araw na ako yung nagpakilala sa magulang ko sa Panginoon nung makilala ko po ang Panginoon. Hindi pala, dahil ang mother ko po ay siya po ay Legion of Mary na. So ang inang Birheng Maria ang una, pero nandun na rin po ang Panginoon. Lang po siya sa, kumbaga at that time sa kay Maria, pero connected pa rin po ang Panginoon. So doon po ako nagsimula ako bilang angel na akala ko wala lang, pero yun na pala po yun na ang paghahari po ng Panginoon, ang pagpili po sa atin. Kaya nga po talagang tayo po pinili at hinirang ng Panginoon. At kung tayo nga po ay bilang isang ina, anak ka or kilala ka, kaibigan, kailangan po natin, sabi nga po ng ating head servant na i-gather natin sila. Tayo yung maging hari, maging sa kanila upang yung paglilingkod natin ay patuloy nating magawa, lalo na dahil sinabi ng Panginoon na nilikha niya tayo para sa Kanya. Nilikha niya tayo para gampanan yung mga nais niya. Kaya nga sabi po kanina ni Sister Juliet ng ating head servant na si Brother June na huwag natin sayangin, huwag natin pabayaan na yung ipinahiram na buhay po sa atin, na pagpili po sa atin ng Panginoon, ay hindi po natin magampanan. Tulad nga po ni Samuel na inutusan para tingnan, sabihin, tayo ng langis, si David na pinili niya. Malimit po kasi tayo. Alam ko naman na bago na natin ito at patuloy po natin baguhin. Sabi nga po huwag po tayong tumingin sa labas na anyo ng ating kapwa. Oo, nung una nga nagkamali si Samuel na pitinama siya dahil akala niya, ayun na, matangkad, matikas, pero hindi po. Ang pagpili po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kahit ako noon, nagkaroon ako ng pananaw na alam kong ipinagkaloob ng Panginoon. Hindi tinitingnan ang kapwa sa panlabas na anyo or sa kung meron siya, mayaman ba siya, may siya, ganito ba buhay niya. Ang tinitingnan po lagi ng Panginoon sa atin yung kalooban mo. Kalooban ko ang kalooban ng bawat isa. At sabi nga po, nabanggit ni Sister Julie, at naging pananaw ko rin po yun sa tulong ng ating Panginoon na kung gusto mo na ang kapwa mo o ikaw ay mahalin mo, mahirap pa nito, ilalagay mo po palagi ang sarili mo sa Kanya. Paano kung ikaw ang nagkasala? Paano kung ikaw yung ang isip mo mababaw? Ikaw yung laging namimintas, ikaw yung laging nakakasakit. Paano kung palit kayo? Ikaw nakakasakit, siya sinasaktan ka. Kailangan ilalagay po natin ang sarili natin sa kapwa natin upang magawa po natin na siya ay patawarin, unawain, ipagdasal. Kasi kung hindi po, parang ang dating po, perfecto tayo, na siya lang nakakagawa sa iyo. Ikaw din naman, o ako din naman, kung may gumawa sa akin ito, ang sakit din po, di ba po, naalala ko nga po sa mga anak ko. Halimbawa po, mga anak ko, hindi po ganun sila kabuti. May nasaktan po silang tao. Paano kung di sila pinatawad? Paano kung isinumpa pa sila? Ang sakit sa pakiramdam. Kaya nga po sa pamamagitan ng pangunawa bilang nasa Panginoon tagapaglingkod niya pinili, pangunawa, pagbibigay, mamahal, maaaring gawin ng Panginoon sa mga anak natin kung kulang man sila sa pangunawa at pagmamahal na hindi sila magano ng kapwa natin, kundi maunawaan din sila pag dumarating ang time na kulang yung pangunawa nila. Maging po tayo. Lagi po natin titingnan ng kapwa natin na paano kung ako siya. Ako yung gumagawa at ako yung salbahay, ako yung masama ang isip, ako yung mapangbasta. Lagi po natin ilalagay dahil yun po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kahit hindi po tayo mabuti, kahit po wala tayong kwenta, kahit po tayo sobrang makasalanan, pero ipinakita po niya sa atin na pinili kita at hinirang. Gagawin ko
para maglingkod ka magpakailanman. Salamat po at patuloy po tayong maglingkod at patuloy na pagpalain ng ating Panginoon. Salamat po. Amen. No? Kaya, ang papel po ng Kristiyano, we should be prophets, di ba? Speak the word of God, di ba? The message of God. We should be priests. In other words, we pray for, we bring people close to God. Yan, di ba? Yun ang priest eh. Dinadala natin, pinapalapit natin ng tao. Nagiging tulay tayo sa Diyos, di ba? At saka kings. Yan, no? Kings. Dahil magiging anak ka ng Diyos, di ba? At saka, kaya kings, dahil meron kang teritoryo. Yun, yung pamilya mo, di ba? Yung community mo, di ba? So, we're all called to become leaders. But we should lead everyone to Christ. Not to ourselves. Diba? Lead everyone to Christ and not to ourselves. Kaya ito sinabi kasi ni Saint Peter, you are a chosen race. No? A royal priesthood, a holy nation. Holy nation yan. So royal priesthood. God's own people, in order that you may proclaim prophets. Yan. So yung trabaho natin, no? To bring people close to God, no? And also to rule, no? Over all those God has put under us, no? Yung asawa natin, yung mga anak natin, mga apo natin, di ba? Kaya responsibility natin, kapwa ko, pananagutan ko sa Diyos. Yan. Being priests, no? Called as priests. Kaya yan po ang tatlong papel ng bawat Kristiyano. Meron kang dapat ganapin sa buhay. You don't live for yourselves only. You live your life for God. Sister Julie? Amen, Brother John. Hindi yung andito na nga tayo kay Lord, pero pag halimbawa nasa live stream tayo, tapos mali, puros palpak ang ginagawa natin, ang pangit ng mga diba, nagsasalita tayo, pero kabaliktaran naman ang ginagawa natin. Kaya hindi tayo nagiging tulay. Diba? Tayo yung nagiging nasasama natin sila sa paghulog sa bangin. Diba? Kaya talaga napakabigat din ang responsibility ng mga taong baka dahil natin nagsasalita kay Lord, tapos kabaliktaran naman ang ginagawa natin. Diba? Parang paano natin maaakay at mapapaniwala? Baka imbis na nanonood na sa atin, hindi na sa atin manood. Kaya nga talaga, kailangan talaga natin masunod ang kapustuhan ng Diyos. Yung talagang nanamnamin natin lahat ng salita niya. Tapos, para magiging yung vitamins natin, para yun magawa natin, magiging kalakasan natin, lalo-lalo sa pag-proclaim ng good news. Minsan, maski hindi ka na mag-proclaim, nakita si Lord sa iyo, di ba? Nakaakay ka na ng tao, tatanungin na sa iyo, ano bang ginagawa mo? Sa ano bang community mo? Mga ganon, di ba? Naki Lord ba yan? Yung mga ganon na tahimik ka pero ang ganda na nagagawa mo. What more kung nababanggit na nga natin sa actions pa rin natin. Pero balikan ko yung ating na-inspire lang talaga ako, Brother John, kasi yun nga sinasabi mo na talaga ang Diyos kung tumingin sa puso. Sabi ko, biruin mo mula pa bago pa dumating si Jesus, yun na ang talagang tao. Kasi sabi nga dito, diba, hindi ako tumitingin sa panlabas, sabi ng Diyos tumitingin ako sa puso ng tao, hindi kagaya ng mga tao sa panlabas. Kaya dito, mga nananalong mga politiko, mga artista kasi tumitingin tayo sa panlabas, pag gwapo yan, pag maganda, mananalo sa politika yan. Oo. Tsaka yung mga namimigay ng pera, yung gano'n, tapos mga nangangako ng diba? Iba hindi yung puso ang nakita nila, hindi nila. Pero pag mahirap na nagsasabi ng totoo, hindi nila makita. Parang dito, akala tuloy na Samuel, eto na kasi makisig na, nabanggit nga niya. Sumasanta siguro, ito na yung hari. Pero sabi ng Diyos, hindi pa rin yan. Diba? So, tapos bigla ang ibibigay sa'yo, yung maliit na na ganito. Diba? Parang minsan tayo ng madaling manghusga talaga, brothers and sisters. Sa atin bilang tao, ang daling manghusga yan, kita mo makasalanan niya, tinaman lang ang forma. Di ba ganon? Pero hindi natin alam, yung taong yan talagang punong-puno ng kabutihan sa puso. Ang hirap talaga, no? Yung talagang, ang hirap
yung gusto mo talagang makasunod talaga sa lahat ng utos ng Diyos, ang hirap. Kasi minsan nabubulagan pa rin tayo, nabibingi pa rin tayo. Kaya talaga dapat lagi tayo nakababad. Sabi ni Brother John, yung babad sa presensya ng Diyos. Kaya yung pagmamas mo, nakakatuwa, si Sister Tess Bingon, nakausap ko nga siya. Alam ko nakausap din yung Brother John. Nakakatuwa siya kasi, sabi ko, sis, kung hindi mo na kayang pumunta ng Quiapo, sabi ko, o hindi mo kayang magsimba ng dahil nahihirapan ka, pwede ka namang mag-live. Excuse me lang sinasabi ko lang po yung sinabi ni Sister Tess. Sabi niya, sis, iba pa rin pag tinatanggap ko yung hostia, yung katawan ng Diyos. So yun, di ba, parang iba kasi yung nararamdaman mo every time natatanggapin si Lord ng gano'n. Kaya nakaka-inspire, di ba, na kahit masakit ang katawan niya, nag-commute lang sila, Brother John, pumunta sila. Sabi nga Commute niya. lang. Commute Oo. lang. Pero minsan nasa isip natin kasi yung makasama mo yung Diyos dahil may hinihiling ka rin syempre. Kasi talagang parte na natin ng buhay natin na may nahihiling tayo para sa atin at para sa kapwa natin. At napakasarap naman ng community natin, Brother John, kasi syempre mga nagpapahimingi ng prayer. Sabi niya kasi nakakatuwa dahil dito mo may sakit-sakit ako pero nagme-message pa rin sa akin para humingi ng prayer. O di ba nagagamit ka? Bakit ka nagagamit? Kasi may nakikita sa'yo. Yun, di ba? Dahil iba talaga pag may nararamdaman sa yung kakaiba ang tao. Hindi yung naiinis sa'yo at ayaw ka nang pakinggan. Di ba? Yun. Kasi talagang pinipili ni Lord talaga yung busilak ang puso na kahit madumi tayo sa panlabas. Yung di ba sabi na na hindi ka nais-nais pero pinili ka ng Diyos dahil merong kabutihan sa puso mo. Na yun ang gusto ng Diyos, yung pagmamahal, lalo na sa kapwa natin, siyempre kay Lord. Amen. Yeah. Gusto ko lang yung pong pagsimba sa isang lugar, no? Ako ayoko kasing nahihirapan kayo no? Dahil kung ano yung nearest na simbahan sa inyo, o maging chapel 'yan, no? Ay that's enough, no? Hindi mo na kailangang pahirapan pang layo-layo pa 'yan, 'di ba? Kung malayo naman so 'yan, kasi ang pinupunta mo sa isang lugar si Jesus 'di ba? Si Jesus, he is always in every consecrated host, 'di ba? At wag mong tingnan yung pare na nagko-consecrate kasi binigyan na yan ng authority ng Diyos na every time consecration yan, wag mong tingnan yung pagiging makasalanan ng pare kasi hindi po naapektuhan yan, no? Sino man yung paring yan, pag sinabi niyang this is the body of Christ, gagawin ng Diyos yan, 'di ba? Kaya ang power para maging body of Christ yan does not come from the priest but from the word of God. 'Di ba? Basta binitawan ng pare yung this is the body of Christ, mangyayari 'yan, no? Kaya hindi mo na kailangang magpakahirap pa punta ka layo-layo mga simbahan, no? Because Jesus is in every consecrated host. Wag lang yung mahirap, 'di ba? The nearest to you. Ngayon, para hindi ka dalas-dalasan mo na lang ang pag-receive ng Holy Eucharist, 'di ba? Kasi baka magkaroon ko na mga excuse, hindi ko naman ako pwede mag-receive ng Holy Eucharist kasi layo ng Quiapo Church Hindi naman sinabi ni Jesus hindi naman sinulat ni Jesus na sa Quiapo Church ka lang magsimba, di ba? Kaya brothers and sisters, minsan yung devotion natin nakaka-apekto sa ating spirituality, di ba? Jesus is not only in Quiapo Church, di ba? He's in every blessed sacrament. He's in every table, no? ng Eucharistic services, 'di ba? Kaya wag mo nang pahirapan sarili mong layo-layo pa niyan, 'di ba? Ang importante, receive mo yung Holy Eucharist. Kasi pag na-receive mo yung Holy Eucharist, ni-receive mo si Jesus. And it is the same Jesus na pinamigay sa Quiapo Church at pinamigay dito sa chapel, sa isang bulok na chapel dito sa tabi ko. 'Di ba? Kahit na bulok na chapel yan, kung sino si Jesus doon sa katedral, ayun pa rin ang Jesus na tatanggapin mo kahit pinakabaliit na kapilya. Basta pare ang magbigay sa iyo. Kaya wag niyo na pahirapan sarili niyo
No. I don't encourage that yung mga ganyan di ba? Well, kung yun ang dikta sa ng Holy Spirit, di gawin mo, di ba? Pero sana makita mo si Jesus sa hindi lang sa Quiapo Church, di ba? Kundi sa paggawa ng mabuti, di ba? Sa pagtalikod mo sa mga kasalanan, di ba? Sa pagbabagong buhay at sa bawat consecrated host. Yun po, no? Hindi na ako kailangang magpunta pang Rome, di ba? Para tumanggap ng Holy Eucharist. Kasi yung Eucharist na tinanggap ko rito sa tabi-tabi is the same Eucharist, is the same Jesus na isusubo sa akin ng Pope, 'di ba? Kahit na isang hamak na pari 'yan, basta siya ay talagang anointed, siya talaga ay totoong pare, yung pinatatanggap sa iyo ng ating mahal na Papa at saka isang ordinaryong pare, si Jesus din parehas 'yan, 'di ba? Kaya yun po, simplify your faith, no? Wag na natin i-complicate kasi Jesus is available anywhere and everywhere. Sister Rose? Amen po, Brother June, Sister Julie. Totoo nga po na the same yung bawat kung nasaan man po tayo o gagawin. Dudugtungan ko lang po yung ni Brother June kasi kung titingnan po hindi para po ma-open tayo or magkaroon tayo ng na parang yun yung desire natin. Pero totoo po, sabi ko nga po naalala ko noong bilang isang Katolikong Kristiyano, sabi ko nga sigurado po ako doon. Hindi naman po ako banal, hindi naman po ako sobrang bait. Nagkakasala pa rin po ako. Pero dumating po sa punto na medyo nahirapan po ako kasi dumating po ako nung nasa ibang bansa na alam kong kasama ko po ang Panginoon. Mag-isa ako bilang tao pero alam ko ang Panginoon lagi po akong tinutulungan at pinalalakas lalo na po sa pananampalataya na dumating nga po ako na halos lahat po kasi doon mga born again sila. Ako lang yung gather sa mga Katoliko para pumunta sa pagilingkod, magsimba. Pinakikita ko pero humihingi ako ng tulong lagi sa Panginoon. Medyo mahirap. Gagawin ko, magbibistida ako, dala ko Bible ko, kapartner ng bistida ko, kung ano yung Bible ko, yung pinaka-cover niya. Dumating po sa punto, hindi talaga nila ako tinatantana na kailangan mapunta ako sa kanila. Pero alam niyo yung sinabi po ng ating head servant, totoo po yun. Kung ano po ang Panginoon sa pagiging Katoliko natin, ano po bang pagkakaiba? Nung time po na yun na hindi na po sila, dahil pati po yung mga talagang Katoliko na, nagsilipat na po talaga sila. Ganon din po kaugnayan sa pagsisimba natin. Kung meron dito, pwede na po tayo doon kasi it's same Jesus, it's the same yung tatanggapin nating ostya at dugo niya na sa pamamagitan ng alak na dugo niya. Isa lang po yung sinabi ko, my dear brothers and sisters, up to now, talagang ipinaalot ko sa akin ng Panginoon yun. Na tinanong ko sa kanila para po hindi ako mahirapan and at the same time makita nilang kapatid nila ako bilang Kristiyano. At kung inaano pa rin nilang hindi, wala na po ako magagawa. Isa lang po ang tinanong ko, yun bang Panginoon at Diyos na pinaglilingkuran nila? Iba po ba sa Panginoon at Diyos na pinaglilingkuran ko bilang isang Katoliko? Kung iba, lilipat po talaga ako sa kanila. After po nun, wala silang naisagot. Dahil alam na alam nila, isa lang po ang ating Diyos, isa lang po ang ating Panginoon. Dumating po yung time, napakagaang na po ng pakiramdam ko. Kasi dumating na po yung time na nakikita na nila ako, okay na, binabati na nila ako, sister ako. Sarap po. At alam ko sa tulong po yun ng Panginoon. Pero kung ako lang po, baka po kasama nila ako. Ganon din po sa ating pagsisimba. Sabi nga po kung talagang hindi kaya, kung talaga pong may dinaramdam ka, okay na dyan. Pero kung yun gusto mo paminsan-minsan, okay naman po. Totoo po yung sinasabi ng
ating head servant. Pero kung andito na po sa chapel natin tayo, pero paminsan-minsan ako din naman po, Brother June, Sister Julie. Halimbawa tayo po pumunta sa Pio, kasi nga po minsan masarap po na punta mo na kasi napunta po ako, doon kami nagsisimba, pero sa every Sunday po talaga, dito po talaga sa lugar namin. Meron lang po akong isa pang isi-share tungkol po sa mga ninyo, kasi po nung Sunday, ninyo po ang pinag-usapan. Sabi po ng ating pare, bakit daw ngayon ay may mga pulis na ninyo, kung naano po pulis na ninyo, basketball player na ninyo. Parang napagtaka na yung ninyo po isang kasi si Jesus po yun ng baby. Siya po yun, hindi po yan yung santo lang na sabi po ng pare. Bakit kailangan yung palit-palitan yan? Hindi kailangan na palitan nyo yan. Ang kailangan, baguhin ang pananamit. Ang kailangan makita nyo, tayo po ang baguhin ng ating Panginoon na yan ay Jesus. Baguhin tayo. Huwag kayo ang magbago ng mga damit na yan na ginawa nyo ng basketball, nurse, police. Hindi po yun ang kahulugan ng ating Panginoon. Ang kahulugan yan, bilang isang ninyo, bilang isang bata, gayahin natin. At tayo po ang baguhin. Huwag po tayo ang magbago ng mga pananamit, kundi baguhin tayo, tulungan baguhin ng Panginoon upang magbago po ang ating pagkatao. Tayo po, my dear brothers and sisters, ang baguhin ng Panginoon at magbabago sa Kanya. Sabi nga po sa isang awit, Panginoon, ikaw malaya ka po, Panginoon. Baguhin mo po ang mga buhay namin. Kasi alam mo po, mahina kami, makasalanan kami, pero malaya ka po, Panginoon, baguhin mo ang bawat isa sa amin. Salamat po, pagpalain po tayong lahat. So God is a God of all, no? Hindi lang siya Diyos ng mga pulis, hindi lang siya Diyos ng mga basketballista. God is a God of all. Kaya marami kasi Pilipino, iba-ibang mga pananaw no? So yun po ang dapat, ang sundin po natin yung anong dapat, di ba? Kaya yun po importante sa lahat. Ano ba ang tamang pagsamba, di ba? Yung mamuhay tayo ng katulad ng buhay ni Jesus, di ba? Kaya ganoon po, simplify po natin ang ating faith, di ba? Yun din ang gusto ng Panginoon, di ba? Ginawa na kasi lahat ang ating kaligtasan for us to be saved. Ginawa na lahat ng Diyos yun, di ba? Kaya ang trabaho na lang natin ay ibigin ang Panginoon, di ba? Pasalamatan siya at ibigin. And the best way for us to love God is to do whatever He tells us to do. Yan. Kung yun ang dikta ng iyong Holy Spirit sa iyo, 'di ba? Gawin mo, 'di ba? Kaya yun po. Pero the truth of the matter, 'di ba? Talaga pong kaya tayo maliligtas dahil po sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kung doon ka mabibless, 'di ba? Di doon ka, ganun lang po 'yan diba? Kung napapansin mo na doon mo nararamdaman ang presensya ng Panginoon, 'di ba? Doon ka, 'di ba? Kaya yun po ang kuan. Gusto lang naman natin kasi matagpuan natin ang ating Panginoon at yan ang tunay na kaligayahan natin. Sister Julie, bago tayo magbasa. Okay na, Brother. Okay. Pasalamat na tayo po kay pasalamat na po tayo kay Panginoon. Kay Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, nandito kami
para magpasalamat sa iyo muli, Panginoon. Thank you for the grace of being able to listen to your message, Lord, sa magitan ng salmo na tinunghayan namin at ang ebanghelyo para sa araw na ito. Lord, be with us. Tunay nga po, Lord, na ikaw ang aming kaligayahan, ikaw ang aming kalakasan, Panginoon, at ikaw ang aming buhay. At nawa, Lord, sa bawat saglit na aming buhay, ay madama namin na kapiling namin kayo, kasama namin at kaisa namin kayo, Panginoon. Kaya thank you for loving us, Lord, my family and Sinoco family. Salamat din, Panginoon, sa pagpapala mo sa mga kapatid namin sa Sinoco family, sa pagtugon mo ng bawat kahilingan, Panginoon, at higit sa lahat sa pagpagaling ng mga may sakit. Kaya patuloy kami na maglilingkod sa iyo, Panginoon, at tulungan mo kami na magkaroon ng sapat na kakayahan para makapanatili kami at maging tapat kami sa iyo hanggang wakas ng panahon. Ito po ang aming kahilingan. Lahat po ito hinihingi namin sa matamis na pangalan ni Jesus. At ang lahat po magsabing, Amen at Amen. Give thanks. Okay, at pagpapaalamanin ko lang po itong ating mga kasama para mapasalamatan ko kayo. Sister Julie, sige. Amen. Salamat po, Lord. Salamat, Brother John, Sister Rose. At syempre po, sa inyo po lahat na nakikiisa po sa amin, ang family ng Sinoco. Maraming salamat po. God bless us all. Amen. At Sister Rose. Amen po, amen po. Salamat po, Panginoon. Brother June, Sister Julie, my brothers and sisters, at alalahanin po natin palagi ang sinabi ni Brother June, maging hari, maging propeta para i-share ang salita ng ating maging pare upang ilapit po tayo sa ating Panginoon. Yun po ay magampanan po nating lahat sa tulong po ng ating Panginoon. Patuloy po tayong pagpalain ang pagpapala po ng at happy blessed birthday din po sa Sister Inaanak, Sister Adjel, sa kay Sister Elisa, sa lahat po na may birthday. May the Lord bless you all more, especially good health po sa bawat isa sa atin. Salamat po, pagpalain po tayong lahat sa araw-araw. Amen po. Okay, God bless. Thank you. Okay, nais ko lang pong pasalamatan ng mga kasama natin sa umagang ito. Okay. Sister Tina and Brother Boyet, Sister May, tsaka Brother Rico, Sister Amabel Pacana, Brother Sed Globoy, Sister Jinky, Sister Adjel, the birthday girl. Of course, si Ginoong J. Cruz, si Sister Amita Flores, Brother Edwin Raquel, hello kay Sister Jocelyn Raquel, Sister Bing, and of course, si Brother Arman, hello na kay Sister Ardea, kay Aifa, hello, tsaka si Ria, ang tatlong anghel ni na Sister Bing, and of course, Sister Aida Mendoza Johnson, Brother Arnel, tsaka Sister Joe Alejandro, Sister Maricel, Sister Tara, Sister Fe, tsaka Brother Cas Makatula, Sister Rosalie Medalia, good morning sis. Kasama ulit natin ang aking pamangkin, si John Earl Cabrera, hello John. Sister Lilia, tsaka si Brother Roger Año Nuevo, Brother Danico Yuhunyo, Sister Amy Aquilisan Suelto, and of course si Brother Romy Suelto, Sister Cielo, tsaka si Brother Ene Cuarto, good morning sa inyo. Sister Rosa Yasi, saka sa kaibigan ko, Sigero, magandang umaga sa iyo. Sister Cora Gamutin, Brother Ver Biray, Sister Baby Biray, Brother Manny, saka Sister Marie Banyes, Brother Ramir, saka Sister Gloria Tupas, Sister Delia Alonso, hello kay Iday, Sister Opel, Oclanino Espanyol, Sister Sonia Aya Rosalada, good morning sis. Sister Baby Magcalas Patricio, Sister Sally Egos, Brother Jonathan Villanueva, Sister Annalyn Umathay, and of course, ang aking kaibigan si Iman. Iman, I love you. Sister Honeybee Reyes, kasama natin Sister Honeybee Reyes. Thank you sis for joining. Ingatan lagi kayo ng Panginoon. No? Sister Senber Aner, Sister Talit, Sister Karen Easy,
Brother Esty, Casimiro Arellano, hello bro. At saka hello kay Sister Marlene, no? Sa iyong sister wife. Sir Alicia Anyosa, another birthday girl. Sir Ellen Serrales Padayaw, Sister Fe Sido. Hello kay Brother June Fe Sido. Sister RCJ Peñuela Dufredo, Sister Liberty Kagiwa, Rio Kagiwa. Magaling na ba si Sister Rio? Brother Rick Coronel, hello kay Sister Pinks. Sister Olive Saludes, hello kay Brother Romy Saludes. Sister Lucy Francisco, Sister Sue Lianyo, no? Nagpapadasal po yata, sana maging victorious ang kanyang colonoscopy po bukas, no? Lord, kabagan niyo po at tanggapin mo po ang kahilingan ng Sabay na Sino Ko family para maging matagumpay po at maranasan ni Sister Sulianyo ang iyong pagmamahal sa magandang resulta po ng kanyang colonoscopy. And we also have this morning si Father Joseph Nestor Coral. Hello Father Joseph, good morning. Praise the Lord. Sister Cherry Cruz and Brother Jesse Cruz. Brother Edmond, saka Sister LV. Sister LV, good morning. Lucena, Brother Julie Rombines, Sister Tess, saka Tess Balistero, Sister Terry Bando. February 15 yung ating prayer meeting. Sister Hyacinth Ayesa Roque, good morning sis. It's ang ating nakababatang kapatid, no? Sir Jacqueline Poliarca, good morning sis. Sir Encar Tolentino, Brother Lito de los Reyes, Sister Nida Lagong Satparam, Sister Evelyn Cabrera, Sister Yone Sirambos Andoy Camado, at merong sulat hapon, Billionaires Family. Okay. Hindi naman mukhang hapon to, mukhang sulat Arabo, parang ganun po eh. No? Sulat Arabo. Good morning sa iyo sis, thank you for joining and may God bless you, whoever you are. No? Kilala ka naman ni Lord. No? Sister Evelyn Elan, Sister Jerilyn Pornia Gallardo, and the last but not the least, ang ating kapatid si Brother Willie Ting. Kaya brothers and sisters, ito po muli ang inyong lingkod, Brother June Cabrera. Nagpapasalamat po sa inyo. Thank you for listening to the word of the Lord and to His message. May God bless you always. God bless. Bye-bye for now.